Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak, ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo. Pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay, ang palagay nila sa atin ay mababang-mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukan nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan, hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid masuliranin man, sa tulong ng poon agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukupkop siyang mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas." Walang makaaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya, ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas, sapagkat hindi pa niya oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigilaw namin taga-subaybay. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. At alam po ninyo, ngayon ang huling araw din sa buwan ng Marso. And speaking of Marso, alam naman po natin na marami tayong mga kabataan, mga kapatid na nagtatapos sa kanilang pag-aaral. Lalo na yung mga wala pa pong K-12, yung mga na dati pa rin nating curriculum. Naku po, congratulations po sa lahat ng mga nagsipagtapos at magsisipagtapos sa taong ito.
Ganon din sa mga magulang, sa mga nag-alaga ng mga magsisipagtapos na mga kapatid nating ito. Congratulations. Kaya po, alam po niyo, kabi-kabila yung mga graduation ceremonies. No? And speaking of graduation ceremonies, nandiyan po yung mga speeches, mga speakers, mga guests of honor. Minsan naman po ako'y naimbitahan din sa ganyan. No? Nakakatuwa lang ho minsan dahil nung mga matagal-tagal na rin po yun na naalala ko lang, nung ako po'y naimbitahan na magbigay ng inspirational message sa isang graduation. No? Ako po'y maaga-aga dumating naman. Hindi ko na muna dito sinuot yung aking polo para hindi na masyado magusot. No? Yung iba gusot mayaman, yung sa akin ho, baka hindi ang mukhang gusot mayaman ho yun dahil mukhang gusot na gusot lang talaga. Mukhang gusot na pabayaan, hindi gusot mayaman. No? Kaya hindi ko muna sinuot po yun. Ako'y nakapantalo naman na itim, nakasandali sa aking undershirt lang. Ako po'y pumasok na, no? Nakakatuwa lang ho dahil yung pong pagpasok ko, talagang nakahilera na po yung mga sasalubong naman sa guest speaker, no? Dahil wala po doon yung nag-imbita sa akin, so hindi ko lang po saan ako pupunta, no? Talagang dumire-diretso na lang po ako, pinapasok naman po ako, no? Pasok din, pero lahat sila talagang busy talaga sila, no? Talagang nandun yung magsusuot ng sampagita, nandun yung kanilang mga officers, mga cadet officers, no? Sa isang public school po ito. Nakakatuwa lang yung karanasan na yun dahil hanggang sa inaabangan nila, pumasok na po sila doon sa opisina ng principal at sinasabi, wala pa po yung speaker. Kaya laking gulat po nila, sabi ko sa principal, huwag nyo na po sabihin. No? Kaya laking gulat po nila na nung nagsimula na po ang ceremony, ako'y pumila na at ako'y pinakilala na. No? Alam niyo mga kapatid, isa po malaking hamon yan para sa akin, para sa ating mga nabibigyan ng pagkakataong magsalita sa harapan ng maraming tao. Dahil sa pagkatapos po natin magsalita, hahanapin nila pagbaba natin sa entablato ang mga pinagsasabi nating salita. Hahanapin nila sa ating ginagawa ang ating mga sinabing salita. Alam po ninyo mga kapatid, sa panahon ng Kwaresma, last Friday, naalala po ba ninyo ang ating pinagnilayan tungkol sa pakikinig? Na tayo ay matutong makinig ngayong Kwaresma. Ngunit mga kapatid, ang Kwaresma ay panahon din ng pagsasalita. Ang magsalita ka. Last week sabi, makinig ka. This week, ano po ang pwede natin pagnilayan? Magsalita ka. Yung ating ebanghelyo po ngayon ay para bang may halo talagang thrill, no? Meron po itong parang intense ito, may exciting part ito. Bakit po? Sapagkat pag alis nila galing Galilea, si Kristo at ang kanyang mga alagad ay naglakbay. Ngunit mga kapatid, hindi na hinayaan na ayaw papuntahin ng mga alagad si Kristo sa Judea sapagkat hinahanap si Kristo ng mga Hudyo para patayin nga. No? Maraming mga Hudyo ang naghahanap kay Kristo para patayin siya. Kaya ang sabi nila, huwag ka na magpunta ng Judea. Ngunit malapit na ang Feast of the Tabernacles. Kaya nung umalis ang mga alagad ni Kristo upang umattend do sa piyesta na iyon, sa kapistahan na iyon, si Kristo palihim na umalis. Kita niyo naman ang Panginoon talaga. Iniingatan na nga siya, huwag ka nang pumunta Panginoon at baka ikay mapahamak doon. Marami ang naghahanap sa iyo para patayin ka. Huwag ka nang pumunta. Nakinig naman yata ang Panginoon. Kaya nga nakaalis sila eh. Pero mga kapatid, hindi napigilan ng anumang banta at takot ang misyon ni Kristo. Ang misyon ng ating Panginoon. Bakit siya nagpunta doon? Nung siya ay nagpunta sa Judea, laking gulat ng mga tao doon dahil nakita nila ang ating Panginoon na siya ay naglalakbay, siya ay naglalakad, siya ay nagsasalita ng malaya. Kaya nga sabi po ng mga tao doon, bakit hindi ba nila alam na si Kristong hinahanap nila ang taong ito? Hindi ba nila kilala ang Panginoong Hesukristo? Bakit malaya siyang nakapagsasalita? Bakit malaya siyang nakapagsasalita? Mga kapatid,
Ito rin ang panawagan sa atin ng Panginoon ngayong Kwaresma. Pakawala natin ang ating mga sarili sa mga takot natin na magpahayag. Do not just talk, proclaim. Do not just speak, but proclaim. Ipahayag natin ang salita na tunay na magbibigay ng katotohanan, ng katarungan, ng kapayapaan. Ito po marahil, mga kapatid, ang hilingin natin sa Panginoon ngayong Kwaresma. Sana ay mabigyan niya po tayo ng lakas na ipinakita rin niya sa pagharap niya sa mga taong umuusig sa Kanya, sa mga taong nagbabanta sa buhay niya. Hindi napigilan ng anumang takot, banta, panganib ang Kanyang pagpapahayag. At anong ipinahayag ng ating Panginoon? Ang pagpapahayag ng mabuting balita, ng salita ng Diyos, ng pangako ng Diyos. Ipinahayag ni Kristo ang katotohanan. At malaya niya pong ginawa yan. Hindi pa bulong, mga kapatid, kundi malakas niyang ipinahayag ang katotohanan. Kaya nga, do not just talk, proclaim. Pag sinabi natin proclaim, no? Para po bang talagang taos sa puso, naniniwala tayo sa ating sinasabi. Kasi minsan kulang yan sa atin, ano? Tayo po ay nagsasalita lang, pero hindi naman tayo nagtitiwala sa ating sinasabi. Tayo po ay nagkukwento lang, pero hindi naman natin talaga alam ang ating sinasabi. Pakawala natin ang ating mga labi. Sa maraming pagkakataon na tayo ay naging pipi. Sa maraming pagkakataon na tayo ay tumahimik sa harap ng katotohanan na dapat nating sabihin, na dapat nating ipahayag. Tandaan po natin, mga kapatid, kung last week tayo po ay nakinig, ngayon, ang ibig ng Panginoon sa atin, tayo ay magsalita. Simulan natin sa loob ng bahay. Magsalita tayo. Huwag nating hayaang sa ibang tao pa nilang marinig ang hinihintay nilang salita. Sana sa loob ng bahay, makaya natin, magawa nating magsalita. Hindi lamang ng pamumuna, hindi lamang ng pamimintas, hindi lamang ng pangiinsulto. Sana tuwing bubukas ang ating bibig, ang ating mga labi, ay mamumutawi sa atin ang pagpapahayag ng katotohanan, ng kabutihan. Ngunit, huwag din tayong matakot. Kung kinakailangan nating magsalita, sa kabila ng anumang sakit na pwede nilang maramdaman, kung kinakailangan, let us proclaim the Word of God. Let us proclaim the truth. Kung magtapos nating makinig, ay naunawaan natin ang sinasabi. Ang pangalawang dapat gawin ay magsalita. Ipahayag natin ang pinakinggan nating salita ng Diyos. At mga kapatid, huwag nating kalilimutan, bukod sa salita, inaantay ni Kristo ang ating paggawa. Hayaan natin na ang ating mga mabuting ginagawa ang magsalita rin para sa atin. Sa pagpapatuloy ng panahon ng Kwaresma, sa pagpapatuloy ng ating paghahanda at paghihintay sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, lakas loob nating ipahayag araw-araw sa salita at gawa ang ating pananampalataya. Huwag tayong matakot, huwag tayong madamot. Ipahayag natin ng buong buo sa ating isipan at kalooban ang salita ng Diyos. Amen. Is it all the story as He keeps on loving us for all time? His radiance never ceases to shine. We could wake the nations, we could light up the world with the power of 100 voices, or the light of 1,000 stars.
day through His loving eyes. Would you know what a dreamful child sees when he closes his eyes to dream? I know praise for someone's warm embrace, and Christ's pleasures it would be Him. If we could only imagine when a single child cries and an angel stops singing, a star in heaven dies.